mga bro. Welcome to Quezon City Circle. Mga bro. Mga bro, dito po ngayon na Quezon City Circle mga bro. Gala-gala muna mga bro. Wala ano yung jeep ko andun sa unahan mga bro. Busy call center yan mga bro, pamangkin ko. Ay mga bro, may kita niyo yung jeep ko, may buntot. Jeep ko mga bro, may buntot. Alam nyo mga bro, hey. Minsan-minsan ang alaala ko'y nagbabalik. At aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan na lang. Ng ating pong kalikasan ay unti-unti na po din nawawala at nasisira ang ating kabuhayan. Ang kabuhayan po ng mga magsasaka ay nakasalalay din po sa ating pong kalikasan. Ngunit hindi na po ito napapangalagaan at kami po ay humahadlang sa kabilang po ng aming paghadlang ay sila po ang gumagalaban sa amin ang nagbibigay ng pasakit sa mga mamamayan at sila din po ang nagbibigay ng problema sanhi ng aming kahirapan, sanhi ng aming pong kalikasan. Dapat po sana ay sila ang ating pong nakitang huwaran sa ating pong mga mamamayan. Ngunit sa kabila po doon ay sila po mismo ang kahindi at nagpoprotekta sa mga nagwawasan ng ating pong kalikasan. Walang pakundangan at walang pakundangan po patuloy at patuloy ang kanilang ginagawang paninira ng ating kalikasan. Ngunit sa kabila po noon, sila po ay wala pa rin aksyon sa ating mga panawagan. Kaya naman mga kasama, ating pong iniin ang ating karapatan bilang mamamayan. Nagprotektahan po ang ating kalikasan. At wala na pong aabutan ang susunod na henerasyon. Baka po sila pagtanong sa atin, ano nga po ba ang anong klase ng kahoy. Dahil po nauubos na, nawawala na ang kabundukan, nakakalbo. Pag po nagkaroon ng kalamitan, matatabukan ang mga kabahayan ng mga natin lugar. Kaya po naman mga kasama, ngayong umaga, ating pong sigaw, ang kalikasan ay ating pong pagyamanin at ating pangalagaan. Wala, dito naman kami sa pwesto kami dito sa Dinar ng ating programa at ipanawagan ang pagpapasidhi ng mga lokal na pakikibakang magsasaka. Isang magandang tanghali po sa ating lahat mga kasama. Ako po ay isa sa tagapagsalita ng kasama TK.
At tayo po ay nandito ngayon upang ipabot ang ating hinaing sa iba't ibang ahensya ng ating pong gobyerno. Ano po? Ang ating pong karahingan ay yung pong tunay na reforma sa lupa. Ang reforma sa lupa na inilusad ng CARP, ayun po ay huwad. Dahil po ang ating pong lupang sinasaka sa matagal na panahon ay kanila pong binabawi at ipinamamahagi sa mga negosyante at korporasyon. Sila din po ang ugat ng mga pamamasok ng land grabbing sa ating pong kanayunan. Kagaya na lamang po sa Tartaria, ang lupa po doon ay inaangkin ng pamilya Aguinaldo na matama at mga residente doon. Sa kabila po ng paglaban nila, sila po ay binibigyan ng sari-saring kaso, gawa-gawang kaso. Naroon na din po yung karahasan ng Jarton Security Agency. Sila po ang bayaran ng pamilya Aguinaldo para dahasin at kasuhan ang mga residenteng mga magsasaka roon. Andon rin po sa Hacienda Roja sa Batangas ang panggigipit po sa mga magsasaka doon. Sa halip na sila ay suportahan, sila po ang pangunahin at naroon din po ang presensya ng armadong militar na sangkap ng ating pong estadong mapanggipit. Nariyan din po sa Timog Quezon ang sari-saring pangangapo ng aking pakipaglaban sa mga nandadahas at nangangangkampo ng lupa doon. Ako po ay binigyan nila ng kaso na sa kasalukuyan po ay aking kinakaharap ngayon. Hindi po dahilan para umatras, hindi po dahilan para po tayo ay matapos ang pakikibaka. Itutuloy po natin yon para ipaglaban po ang ating karapatan. Sa kabila ng mabagal at hindi pag-aksyon po ng ating gobyerno, at tayo po ay muling nananawagan at hindi po tayo titigil, patuloy po. Isang patunay po na sa kabila ng galit ng mga magsasaka ay mag-aalab po sa araw na ito ang ating pong ipakikita sa ating pong lipunang bulok. Ang mga magsasaka po sa kami sa Quezon, inaagawan po ng karapatan sa kanilang sakahan. Sinisira po ang pananim. Andon po, gamit po doon ang mayor, kapitan at iba pa. Wala namang problema. Ang assessment ng Union Kabata, nag-isero si Menes na nandito rin sa Office of the Secretary. Ngayon, ito ang nagiging problema namin ngayon. Ngayon, bumili pa kami ng pangalawang kontrata sa CBA. Bakit ginaganito kami ng management? Ang dati ng provision na hindi naman nagkakaroon ng problema ay ngayon ay nagka-problema. Ngayon ito ang dahilan kung bakit kami narito sa Kamaynilaan. Mula sa Timog na Tagalugan, lumuwas na tungo sa Kamaynilaan upang i-address ang issue ng aming mga pagawaan. Ngayon, hinahamon natin ang bagong kalihim ng sekretary sa katawan ng Sekretary Tolentino. Ano ang posisyon mo, sekretary, sa aming mga provision? Dapat nga sana ang kasalagang kasaplang-suplang dito kung bakit gusto na namin isundan sa inyo. Yung director ng ACMB, lalo-lalo na yung mga konsilyator at budgetor, mga kontaminator ng mga kapitalista, pagod sa management, subalit pagdating sa union, halos defensive sa management. Ganyan ba dapat ang attitude ng mga government agencies? Hindi! Kasi sila ay binabayaran alinsunod sa buwis ng manggagawa at mamamayan. Dapat sila ay naglilingkod pabor sa mga manggagawa. Tama ba yan, mga kasama? Kaya narito kami ngayon at hindi lamang yan ang mga binabanggit naming mga provisions. Napakarami pa naming issue sa aming pagawaan at talagang nakakagalit yung mismong NCMB. Lalong-lalo na si Director Cynthia Portadas na kitang-kitang bias sa mga manggagawa, pabor na pabor sa management. Hindi lang namin alam kung ano ba ang meron, bakit pabor na pabor sa management. Samantala kaming manggagawa, wala kaming kayang ibigay sa kanila. Ang kaya na lang namin ibigay sa kanila ay ang justification ng aming mga karapatan. Hindi lang natin alam kung ano pa bang meron doon.